everyone! I'm Mama Cine again. Welcome back to my YouTube channel. So matagal-tagal din akong walang bagong ina-upload na video sa aking YouTube dahil doon ay hindi ako nakapamigay nitong February and then March. So ngayon ay dalawa ang lucky winner na aking pipiliin na makakatanggap ng cash prize. Makikita nyo dyan sa spin the wheel. Kung nandyan man kayo ay good luck sa inyo, at kung hindi man kayo pala rin ay baka next month ay kayo naman ang seswertihin na makatanggap ng ating papremyo. So after nitong video ay magla-live ako sa aking YouTube channel para alam nyo kung sino ba ang maswerte na makakatanggap ng cash prize. Congratulations nga pala sa nakatanggap ng cash prize, at sa mga hindi naman ay don't worry dahil meron tayong monthly giveaway. Ito ay nagaganap tuwing ika-end of the month. So paano nga ba sumali? Dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, and then lagi ka nag-iiwan ng iyong komento sa aking mga video. At magkakaroon ka na ng chance na manalo ng ating cash prize. So back to our topic. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Quicla. So, sino dito ang mga nakahiram na kay Quicla? Sino ba dito yung mga napahiram na ni Quicla at naaprubahan? So, base kasi sa mga review na nababasa ko about dito, so hindi pa naman ako nakakapag-try na tingin-tingin lang ako ng mga review about sa Quicla, at marami ngang na-disappoint sa Ola na ito dahil nga daw sinasabi nila na scam, na pumapasok daw agad yung pera sa iyong GCash account kahit na hindi ka naman nag-apply dito or hindi mo tinapos yung iyong application sa kanila. So, totoo ba na once na may pumasok sa yung pera, ay kailangan mo yung mabalik within 7 days. And syempre, ang kanilang interest na sinasabi ay sobrang laki din. Kasi meron sa akin nag-message na kaibigan ko na bakit daw meron daw pumasok sa kanyang GCash account na pera at bigla siyang merong na-receive na message or email sa Quicla. Hindi naman siya nag-a-apply ng loan dito. So, possible po ba na kahit hindi ka mag-apply ng loan sa kanila ay talagang automatic ay madadalhan ka agad ng pera? So, hindi ko rin alam kung anong nangyari dahil nga meron daw siyang na-receive na pera, wala naman daw siyang ina-applyan. So kasi yung kaibigan kong yon ay isang nagpapahiram din dito sa amin, kaya imposible na manghiram yun sa mga ganong pautangan, lalo na kung sobrang laki ng interest. Ang sabi ko na lang sa kanya ay once na hindi siya nakapagbayad doon, asahan niya na yung mga contacts niya ay tatawagan ng Quicla. Sabi niya ay magagalit daw sa kanya yung kapatid niya dahil nga yun yung nakasave doon. Ang ginawa na lang niya, in-erase niya, pero alam ko kasi na once na nanghiram ka sa ganung pautangan, automatic makukuha nila yung mga nakasave na number sa phone book mo. Pero, in case naman niya, ay hindi naman siya nag-apply dito. So, possible po ba na talagang ganun yung way ng Quicla para mang-scam ng tao? Para sabihin na nanghiram ka sa kanila kahit na wala ka namang ina-applyan kasi nga natanggap mo yung pera. Ang malala lang kasi dito ay yung kanilang interest ay halos kalahati ng iyong hiniram na pera. So, napakalaki. Kaya ngayon ay namroblema tong kaibigan ko na kung paano, kung once na halimbawa hindi na ito binayaran, syempre, asahan niya na makakatanggap siya ng mga messages, calls, and syempre, yung mga contacts niya, tatawagan din talaga yon once na hindi ka nakikooperate sa kanila. So, ang sabi ko, mas okay na bayaran mo na lang para tapos na, dahil nga, haba pa yan once na hindi mo yan binayaran sa due date. So, ayun. So, eto yun naman yung ilang review na nabasa ko sa Quicla. Pinimarma Jalam, if this have a 0 star, I put it. This app is most embarrassing moment. I was trying to click the amount of loan, if how much the interest, and they automatically disburse without notice if you agree or not. Too high interest, and there is hiding fee 7 days to pay. Then 4 to 3 days before due. Every minute, every hour, no time limit, they contact you with 100 of different number they use to call you. I save all the numbers and details for in case.
At sabi naman ni Mylene Cabanes, this app is not recommended. The loan amount is not the same as what has been said in the app. Also, it has high interest and mostly it is more than a half of the actual amount they put in your GCash. When I wanted to return the money and asked the customer service how to return it on the same day I received the amount, they don't give exactly what you need to do. They just making it worse for you. Now that amount is due, they are not only calling my number but also the numbers from my contacts. At sabi naman ni KM, this is a scam. Don't fall for the 5 stars review. They are bots. Never use this app for your own sake. Don't fall for their offers saying you can repay it within a few terms. Those few terms will only last within a month. They will not give you the full amount as well. This app had a highly unreasonable interest rate as well. The service is trash. I misclicked and they did not even give me a confirmation. They just sent the money in my account. When I asked if they can cancel it, they said no. So, sa mga ganitong pautangan online ay mas maigi or mas mainam na manood muna kayo ng mga review about sa kanila para alam nyo kung maganda ba or pangit itong pautangan na ito. Hindi katulad ng iba na apply lang ng apply tapos pagdating sa dulo, makikita nila na sobrang laki pala ng interest nung kanilang ina-applyan. So, hindi na sila magpo-proceed kasi nga ang laki ng interest. Ang kaso, kahit hindi ka mag-proceed ay talagang makikita mo na lang ay meron ng papasok sa iyong GCash account na pera. So, yun yung karamihan na pinagtataka ng mga borrowers. Bakit hindi naman ako, nag-apply ako pero hindi na ako nag-proceed hanggang dulo kasi nga ang laki ng kanilang interest. Pero bakit meron pa rin pumasok sa akin na pera after 1, 2, 3 days? Ganon. Ganon po kasi ibang mga pautangan eh. Kahit hindi mo sila tapusin, basta ikaw ay nag-apply sa kanila at nakita nila na yung iyong information ay okay naman, ay talagang ikaw ay papadalhan po nila ng pera. At iyon ay kailangan mong bayaran within 7 days. So, kalimitan po kasi, karamihan sa mga pautangan online, ay kapag ikaw ay first borrower, ay kailangan mo iyong mabalik ng 7 days lang. So, at sa naghahanap pa rin ng pwede nilang mahiraman ng pera through online, meron ako nilagay sa aking description and then sa comment section. Pwede nyo subukan dahil masasabi ko na mas okay sila kaysa sa ibang pautangan online. Dahil yung mga yan po ay nasubukan ko na rin and yung iba sa kanila ay talagang zero interest po. So, hanggang dito na lang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.